Ang liit-liit na nga nito tuwing nabili ako. Kaya kung mahilig ka sa peach mango pie, gumawa ka na lang para one to sawa. Yung recipe natin makakagawa na ng 20 to 22 pieces na malalaki. Kaya huwag na nating patagalin yan. At simulan na natin. Sa paggawa nito, pwede kayong gumamit ng dilata na peach halves or kaya itong frozen, pwede rin yung fresh. Kaya lang pagka fresh or frozen yung gagamitin nyo, mag-a-add kayo ng sugar kasi matamis na itong mga inkan. Yung delata na nga lang yung gagamitin natin kasi ito yung mas common tsaka madaling bilhin. So ang ginawa ko dyan, dinirain ko lang yung juice, tapos dinivide ko yung pieces ng peach halves nila sa kalahati. Yung kalahating batch na inislice ko ng ganito, ito yung pangpalaman natin ng mga whole na peach at saka mango. Yung kalahati, yun yung gagawin natin para sa sauce. Yung mangga, inislice ko din ng katulad ng laki ng mga peach. Tapos, babalatan ko din yung buto niyan. Ito naman yung ilalagay natin para sa sauce. Aya ko kasing magdami ng mangga para dun sa sauce kasi nagbabago ang lasa ng mangga kapag ka niluluto. So, konti lang yung nilagay ko. Maglalagay nga din ako dito ng juice ng lemon para hindi magbago yung kulay nitong mga mango natin tsaka peach. Pati na rin dun sa ating sauce para hindi siya magkaroon ng discoloration and ma-enhance na din yung lasa ng mga prutas. Konti lang yung ilalagay nyo kasi kapag napadami naman ay ang asim naman yan. Mga tig 2 teaspoon lang kada isang bowl. Okay na yun. Tinos ko nga lang yung mga prutas natin na inislice para kumalat and then dito naman ipupuri natin yung pang sauce natin. So nilagay ko dyan yung juice ng peach halves natin and ipopulse ko lang yan hanggang maging pino na siya. Ilalagay ko na yan dito sa saucepan, tapos lalagyan natin yan ng 3/4 cup ng sugar, 1/2 cup ng cornstarch, and then hahaluin natin yan hanggang sa matunaw na yung cornstarch. Patay pa yung apoy nito, tsaka nyo lang siya bubuksan kapag ka nahalo nyo na ng maayos. So, dire-diretso na yung halo niyan. Ito, medyo matagal siyang lutuin kasi kailangan nyo siyang lutuin ng malapot na malapot. Nabasa ko yung mga comments before kasi may recipe na ako nito matagal na. Ang nangyari daw sa kanila, medyo malabnaw yung kinakalabasan. Kulang lang yun sa luto. Kailangan lutong-luto siya kagaya niyan. Or di naman kaya sa klase o sa brand ng cornstarch na ginamit nyo. So pagka-feeling nyo malabnaw pa, pwede naman kayo mag-add ng cornstarch. Tinatransfer ko na yan dito sa bowl. Tinakpan ko ng cling wrap na nagtatouch dun mismo sa mixture natin para hindi siya magkaroon ng condensation. Nakakapanis kasi yun. Para na yung gelatin kapag ka nag-set na siya, pag lumamig na, ang gagawin lang natin, imimix natin siya, pwedeng hand mixer, pwede rin naman ng wire whisk, hanggang sa maging ganyan na itsura niyan, para na siyang jam. Tsaka natin ilalagay yung mga inislice nating mangga and peach, i-coat natin siya nung sauce natin. And then voila! Ito na yung gagamitin nating pang filling. Para naman dun sa crust, meron ako ditong 225 grams ng butter. So, ito yung butter compound ng High Caps Marketing Corporation. Old butter yon, inislice ko lang siya ng maliliit. And then, meron ako ditong 600 grams ng all-purpose flour. Wooden spoon ng Pilmico yung ginagamit ko palagi. Dun sa flour, nag-add muna ako ng 1 teaspoon ng salt, 2 teaspoon ng sugar. Hinalo ko, tsaka ko na dinagdag dito yung butter natin. Cold butter to, kaya kailangan mo muna siyang i-mash dun sa flour natin. Hayaan nyo kung may natitirang buo-buo, maganda yun. Yun yung parang nagpapa-flaky pa lalo no magiging crust natin. Kapag ka nahalo ko na yung butter, maglalagay na ako dyan ng 200 grams ng water. Room temperature lang yung nilalagay ko na water para hindi ako mahirapang pagsama-samahin siya. Kasi hindi natin to mamasahin at huwag nyo talaga tong mamasahin. Alam niyo yung cause na pag gumagawa kayo ng empanada or crust ng buko pie, egg pie, bakit siya umuurong? Kasi minamasa nyo. Ang kailangan lang natin ay buuin siya hanggang magsama-sama sila. Kapag gano'n na, ibalot nyo ng plastic or kaya cling wrap, tapos tsaka nyo i-rest at least 30 minutes. Kapag ganito yung ginawa nyo, hindi na yan uurong, hindi na kayo mahihirapang mag-flatten. Tapos nakikita nyo dito, nagbasag lang ako ng isang pirasong itlog. Binati ko yan. Ito yung gagamitin nating pangpahid para mag-seal yung edges natin. Hindi siya bubuka, lalong-lalo na ito ay ipiprito. Importante yun. Sa pagme-measure nung dough, around mga 60 grams each yung mga kinukuha ko. Tapos pina-flatten ko yan ng ganyan. Mas maganda kung manipis para,
malutong talaga yung kakalabasan ng ating peach mango pie. Tapos yung filling natin, tinatransfer ko yan dito sa piping bag para mas mabilis tayo magpalaman. Tapos yung egg natin, babrushan ko talaga yung buong palibot, tsaka ko siya isisil ng ganyan. Tatanggalin natin yung hangin dun sa loob kasi nagkukos din yun ng pagbuka. Yan, pinipit-pit ko talaga yung mga edges, tsaka natin ikakat ng maganda. Alam ko, may magtatanong dyan kung pwede itong i-bake. Pwede naman, kaya lang, usually kasi kapag binik natin to, in-oven natin siya, kukulo yung palaman yan. So, most likely, maglalabasan talaga siya kahit meron pa tayong pangsil. Kung gusto nyong mag-bake ng ganito, lagay nyo na lang siya sa mga tarts. Mas okay yun, mas hindi siya puputok o sasabog yung palaman. So, ayan, ganyan lang naman yung ginagawa ko. Yung size nito, alam mong masosolve ka kagad kahit sa isang peraso lang. So, nilalagay ko to sa freezer bago ko mag-prepare nung ating pagpipritusan. Ang ginagamit ko ditong pamprito ay Chris Fry ng High Caps Marketing Corporation. The best kasi to sa mga pangprito ng donuts, na mga ganitong hand pies, kahit anong piniprito mo, kahit lumpia o chicken, best tong mantika na to. Nung uminit na nga yung mantika natin, tsaka kinuha ko na sa freezer yung mga peach mango pie natin. So, ipiprito lang natin yan hanggang sa mag-golden brown na siya. Hindi yung hindi iprito lahat. Lagay nyo lang siya sa freezer. Tatagal to at least 2 to 3 months. Depende kasi yun sa pagkakagawa nyo. So, pwede nyo, kunyari, may bisita kayo and gusto nyo magpahanga. magpahanga. Ay di magpiprito lang kayo ng peach mango pie tapos tsaka nyo isoserve quality. So, ayun ang mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pang muli ang lutong tinapay. Bye-bye. Try nyo to kung kalasa nung sa sikat.